Praise God, puri ng ating Panginoon for this time na muli ay matutunghayin natin ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito, and blessed day sa ating lahat in the name of our Lord Jesus Christ. Praise God. Amen. Puri po ating Panginoon, at dito yung aking mga PowerPoints na naman, power notes na naman, praise God. At ma-excuse na naman ako, kahapon lang kasi ako kahapon lang ma-confirm na hindi makakabagdating yung ating tagapagsalita. So, puri ng ating Panginoon, sama-sama tayo na pagbulay-bulayan ang mensahe pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon this morning. Praise God. Sa ating verse na binasa, sabi doon, do not be ashamed of the gospel. Even kay Paul na siya ay nasa kulungan ay huwag ikahiya, sapagkat dito tayo tinawag ng ating Panginoon by His grace. Yun yung purpose ng ating Panginoon kung tayo tinawag sa pamagitan ng kanyang biyaya at sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. So this yung ating team, yung outreach, natapos na yung worship. So ngayon ang ating team is about the outreach, yung reaching out. Ibig sabihin ng outreach ay extend or hanggang saan ka ba makakapunta, outreach, yung iyong concern, yung iyong encouragement, yung iyong mercy, yung iyong love, at ay ma-extend yung blessing at yung biyaya ng ating Panginoon ay ma-extend to others. So, praise God, let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O Lord, na muli ay kami ay iyong pinipon, Panginoon, upang muli ay tanggapin ang pagpapala, O Lord, ang kagandahan ng iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay patuloy mong nagpapala, O Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Lord, na patuloy itong nagbibigay ng kalakasan sa amin, ng karunungan, O Lord, sa amin upang kami ay patuloy na lumago sa aming buhay pananampalataya at sa relasyon sa iyo, O Lord. Lord, once again this time, Panginoon, ay hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at isipan, O Lord, at upang palaya namin matanggap ang pagpapala na nagmumula sa iyo, O Lord, and we request, O Lord, the presence and the guidance of the Holy Spirit to continue lead us in truth, O Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at hayag ang iyong mga salita at mataas ang iyong banal na pangalan, O Lord. Maraming salamat po at mga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng ating Panginoon. From this verse ay nalagyan ko ito ng ng pamagat na called out for a purpose. Called out for a purpose. From that verse, na lahat tayo ay nandirito for a purpose, hindi aksidente na tayo ay nandirito, hindi ito nahatak lamang tayo, hindi ito dahil ay masaya lang tayo dito, hindi dahil tayo isang buong iglesia, but God called us. Everything God has a purpose. God has a purpose kung paano I have this yung introduction to sa discipleship process, that sabi doon na what is the church and why does it exist, ano ang iglesia at bakit ito nag-exist, at bakit mayroong iglesia, and what is the church and who it is for, para ano ba na mayroong iglesia, mayroong simbahan, para kanino ito, bakit ito nag-exist. This is important because our views and answer to this crucial, ito po ay nasa review na lang natin doon sa ating discipleship process, at kung gusto natin ituloy naman, maganda rin sapagkat ito naman ay nakaline din doon sa ating team for this quarter, which is outreach and discipleship
process. Magkaan po sila, parehas lang po sila. Our response to this question will determine how conduct our mission in discipleship process as a church. You know? So, nabanggit ko na yung introduction ito sa ating discipleship process. Ano, yung pong idea kung paano nag-start ang church, ano, and nagmula po sa ating Panginoong Jesus sa Matthew 16:13 to 18. It was said, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, tinanong yung kanyang mga disciple, who do people say that the Son of Man is? Ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, sa ating Panginoong Jesus? And they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, or one of the other prophets. Then he asked them, but who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you, are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Sabi niya, I say you, Peter, upon this rock I will build my church. So from this context, Jesus was not talking about the building or the physical church, the chapel, like many has mistakenly assumed, nor was talking about launching of worship service, yung ating laging ginagawang sa worship service. Jesus was not speaking about the place of worship or Sunday program. Studying the message in the original language used will reveal that Jesus was referring to a movement or a gathering of people called out for the purpose. So from this context, from the conversations of the disciples at sa kanyang word kay Peter that upon this rock I will build my church. Jesus Christ is not talking about the physical church or the gathering or the praise and worship, but this is a movement or a gathering of people called out for the purpose. So tayo, nagkakatipon, hindi dahil tayo ay isang organization, hindi tayo ay isang buong family, but we are a gathering of we are a movement or a gathering of a people called out for a purpose. So tayo po ay tinawag sa isang layunin, sa isang purpose. Ano ba? Like Peter and the rest of the disciples believe and acknowledge that Jesus is the Christ, Messiah, the Son of the living God. It was crystal clear to Jesus' disciples that his intention was to start a movement, a gathering of his people called out for a specific purpose. Ano po natin yung kung bakit tayo, kung saan po tayo tinawag ng ating Panginoong Jesus. Yun po, and next, the glorious church plan of Jesus was fulfilled after his ascension. Yun na po yung he sent the Holy Spirit promise as in Acts 1:8 to his disciples. It was Acts 1:8, and you shall receive power when you receive the Holy Spirit, and you will be all witnesses into Jerusalem, Samaria, Judea, and the outer part of the earth. That faithful moment where yung po matanggap ng mga disciple, yung power from the Holy Spirit after that pouring out of the Holy Spirit in the upper room ay natanggap nila yung kapangyarihan mula sa banal na Espiritu, at yun yung naging dahilan upang mabilis na lumaganap ang Ebanghelyo. And in one time, there are faithful moments where 3,000 people repented and believed in the risen Jesus through the bold witness and preaching of Peter. So yun po yung context ng pagka-design ng ating Panginoon sa iglesia at sa kanyang mga tinawag.
Tinawag tayo ng Panginoon for a purpose of sharing the gospel. Ano? Sabi din dito sa Romans Romans 1:16, ano? Sabi din ng Apostle, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for the salvation. Sabi ni Paul, ano binigay niya ulit, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God to salvation. First for the Jews and then for the Gentiles. Praise God, yun yung pagkatawag. Yun yung pinakang foundation natin. Mula sa ating Panginoon, yung purpose ng pagkatawag. And it is tayo rin tinawag dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Tayo nandito dahil dun sa biyaya ng ating Panginoon nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating sariling tagapagligtas at matanggapin natin yung kapangyarihan banal na Espiritu sa atin at yun nag-move sa atin so that we have a boldness so that we're not able to be ashamed of the gospel na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Issue na. So tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Why we are here? Because there is a purpose ang Panginoon sa atin. Ano yung alam natin, nababanggit na natin lagi, yung purpose, God, sa Matthew 28, verses 19 to 20, go and make disciples. Matthew 28, 19 to 20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And so 20, and teaching them to obey, and surely and teaching them to obey everything I have commanded to you, and surely I am with you always to the end of the age. Ito yung great commission that God has ordained para sa bawat isa sa atin. Sabi ng message na let us engage sa order ng ating Panginoon, to sa mandate ng ating Panginoon. Let us engage in the mission of sharing the gospel, of bringing the gospel. But we are called for a purpose. Tayo ay pinili. But before that, we should be ready, for that mission, for that order. Na tayo ay gagamitin ng ating Panginoon for that order, for that command, for that mission, by His grace and by His power. Tayo will become an instrument for the gospel, for the gospel. Go back to our topic that we will be able to share the gospel to the extent we are we should be an instrument for the gospel. There is when God choose us, He will also prepare us. When God choose us, He will prepare us for a purpose, for a holy purpose. I have a verse that's similar. John 15:16, that God chose us and appointed us to go and to bear fruit that will last. God has appointed us and choose us to
to bear roots and the fruit that will last. But before that ay tayong lahat bilang tinawag ng ating Panginoon ay inihahanda niya sa mga bagay na ito. Ano? Tayo ay instrumento para sa gospel ng ating Panginoon. We should become, we should obey Him. We should be holy before Him. Ano? Tayo isang instrumento na gagamitin ng ating Panginoon. Take note, merong isang mga bagay na isang verse dito that God called us and set apart for a holy purpose. God called us and set apart for a holy purpose. Set apart. It is Ephesians 2:8. We have been saved by grace and set apart for a holy purpose. And it includes, mayroon pa sa 1 Peter 1:2, for God have choose us by the sanctifying work of the Holy Spirit. Buksan po natin sa 1 Peter 1:2. Ayan po yung for by grace we have been saved. And 1 Peter 1:2, ito po ay tumutukoy sa pagkapili sa atin ng ating Panginoon. And before that ay God had a process of making us holy. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and then sprinkled with the blood. Grace and peace be yours in abundance. Yung pagkapili sa ating Panginoon through the sanctifying work of the Spirit. The word sanctification. Sapagkat tayo po ay gagamitin in a holy purpose. When the Holy God uses us, we should be holy also. We should be holy because the God who called us is a holy God. That way, consider na tayo ay pinili that we are instrument for the purpose and plan of God. It's just like yung mga bagay na bagay dito yung set apart. Your meaning of sanctification is make holy, consecrate, or separate from the world, set apart for a holy purpose. Sanctification, this is another doctrine, a process of being holy. This consecration, separate from the world and set apart for a holy purpose. So tayo pala ay pinili at itinangi iba tayo, inibukod tayo, inihiwala tayo para sa isang banal na layunin. Tayo ay hinirang at pinili ng Diyos para sa isang banal na mission, banal na layunin, banal na purpose ng ating Panginoon. Tingnan natin yung mga halimbawa, yung ang isang hari, may mga gamit siya na para sa kanya lamang. At yun ay inihiwalay ng mga tagapag-serve sa kanya. Say yung baso, yung plato, yung kutsara. Dahil ito ay para sa hari, ito ay sinisikap ng mga server na ito ay malinis. Walang anumang dumi. Iniingatan, may sarili ng nilalagyan. Hindi inihahalo doon sa mga gamit ng iba. Pinananatiling malinis sapagkat ito ay gamit ng hari. Naalala ko si Brad Lobe noon doon sa nakasama ko siya doon sa unang trabaho. Siya yung nagsiserve doon sa aming boss. Talagang lahat ng baso noon,
talagang kailangan makintab. Yung kutsara na panghalo ng kape, kailangan makintab at nandun at maayos. Pati yung tube niya talagang nakaano kung saan nakalagay, sapagkat yun ay gamit ng boss. Iniingatan niya sapagkat yun ay gamit ng boss. Sanctification. Tayo ay pag-aari ng ating Panginoon. Tayo ay hinirang, tayo ay pinili ng ating Panginoon para sa isang banal na layunin, para isang banal na gawain. And we should be holy because God is holy. So may mga bagay ang ating Panginoon na itinatangi upang magamit para sa ikalulhati ng kanyang banal na pangalan. Naintindihan niyo sila yung na tayo ay tinawag ng Panginoon, na dapat tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya, sa pagkatawag sa Kanya, sa pagkatawag niya sa atin. Lalo na sa pagdadala ng Ebanghelyo. Ano ba yung sanctification? Being holy, kailan pa yung lalakad ka na talagang mahinahon ka, tapos maglalagay ka ng bilog dito, parang hindi ka makabasag pinggan. Ganun ba yung banal, Ganun, banal na banal, Yung holiness ay katulad nito, yung consecrate, holiness is yun yung process of separating yourself in sin, avoid sin, following the order of God, morally walk in the Lord in the basis of sa pamamagitan ng standard of the Word of God. At yun ay nakikita rin sa pamumuhay. Sapagkat tayo gagamitin ng ating Panginoon doon sa isang layunin. Number 1 sa pagdadala ng salita ng ating Panginoon. Tayo tinatawag na walking Word of God, walking Gospel. Kaya yun yung makikita sa atin. Kaya one time, pagka sinabi natin na tayo ay Christian, that's the start. Yun na yung umpisa na tayo ay susunod doon sa mandate, doon sa order ng ating Panginoon to go and preach the gospel. The first start is showing yourself who you are. That you are a Christian. Let them know us. Let them know na ako ay Kristiyano. Ako ay born again. Hindi ka ba sa Sachi? Parang narinig ko yung kanilang kwento na sila ay nagkakilala lang sa school, matagal na magkasama, tapos naalam pa rin na born again siya, and then yung isa pa hindi alam na born again din. Ay, born again ka? Oo, born again din ako, gano'n. Hindi ko alam yung full story, but sabi ni Sachi, may church kami. Sumama na si Joey, First, identify, ipakilala mo kung sino ka. Sabi doon sa ating, there is a struggle in the gospel. Don't be ashamed of the gospel. There is a struggle in the gospel. There is a struggle in the gospel. Totoo yan. May mga bagay na pag pinakala. Lalo na dati, pero parang ngayon medyo hindi rin open na rin sila. Or hesitant na you are a Christian or a born again, even to the Filipinos. Born again. But that is the first step, na makilala of who we are, so that we can reach out, And yun, napaka-importante, na tayo ay maging fit in that mission. Fit in that mission, Tayo ay karapat-dapat in that mission. And ano pang mga bagay na isulat ko dito? Yun, without holiness, we can see the Lord. Hebrews 12:14, number 1 is yung holiness, so that we can see
worthy of the calling ng ating Panginoon. Disciple, mapasadahan natin yung disciple. Disciple is someone who is willing to step onto the field and work for Christ. Disciple is the meaning ng disciple. Disciple is a follower of Christ and a learner from the teacher, which is our Lord Jesus Christ. Disciples, are we disciples of Christ? Are we disciples of Christ? So nandun, lahat tayo ay may mandate, lahat tayo ay may marching order from our Lord Jesus Christ. Go and make disciples. And some other, you may say, hindi pa ako disciples, bagbaguhan pa lang ako, or a new convert. Okay, praise God. We are in the process of discipleship. Yung ating discipleship process circle. We can say that there is a difference between disciples and new convert. Meron ganun, meron ding level. New convert ay yung palang new believers. Sabihin natin, baby sa pananampalataya. Okay, acceptable. So, bago pala. But halimbawa, you are 10 years na, 12 years na, baby ka pa rin. So, nothing wrong with a baby, pero pagka matagal na baby ka pa rin ay hindi maganda. Usually, 24 years old na, pero mukha pa rin siyang baby. Cute naman, pero sa Christian, we should not still remain baby. We should grow. Sabi sa Corinthians 13:10, 13:11, when I was a child, I act like a child, I reason out like a child. But when I grow up, when I become a man, sabi doon, I put away all those childish things. So here, isang purpose din, isang purpose why we are gathered, for us to grow together. Yung process ng ating discipleship, helping those new converts. We as a disciple helping those new converts. And these new converts kumuha rin ng mga bago pa rin converts. Until yung una, mapunta na tayo sa ating discipleship. Yung unang stage is connecting people to God, and then belong, and then believe, and then serve, service, and then live. So yun sa ating outreach, which is our theme for this season, is our first step is connect to people, seeking to be friendly, maging kaibigan mo muna, and this is the sabi na simplified discipleship process of with kaya mayroong stage. Una ay yung connecting people, and then belong, when inviting to the church, and then believe, doon na yung pagtuturo ng attending Bible studies, attending services, and then serve. Pwede ka na sumali sa music, pwede ka nang maghugas ng plato, pwede ka nang mag-coordinator, serve, and then lead. Huwag ka lang sa mga exhort na gano'n, yung process na gano'n, nakikita yung level and stages ng Christian life ng mga believers. But here in outreach is different. It's different of other makikita natin na outreaches. Outreach
nakikita natin na talagang intense bago yung outreach mo talagang pupunta ka sa kalsada, which is ginagawa mo talaga dati. Magsisi kayo mga makasalanan, hindi kayo pupunta sa langit. Diba yung mga ganun, Kapatid, sa langit, sa impyerno ang punta mo, magsisi ka na. Naalala ko to, yung aming Paskuhan, yung aming reunion ng Masena sa Yokban. Yung isa doon kasi pastor na yung sabi ko sa inyo ng karaan na katibati ko sa gospel. Pastor na ngayon. Pero less than 80 years na siya ngayon. Siya yung nag-pray sa opening prayer. Kaya tinawag niya yung mga kanyang mga kapatid at pinag-pray lahat. Pinag-pray niya lahat. Ako siya tinawag din sa pangalawang prayer. Yung prayer, bless yung mga tao. Pero pagdating sa isang kapatid, Panginoon, yung kapatid kong ito ay palayain mo po sa gawa ng pangalun niya. Same. Alam mo mga tao. Kasi pa gano'n. Pinag-pray din yung kapatid ko na hindi rin na nanganganak na siya. Po, ibigyan mo ng maraming anak. Lord, bibigyan mo siya ng maraming anak. Pagkatapos lumapit sa akin yung bayaw ko, hindi niya alam ni Uncle na wala ng mattress siya. Ganun, may mga intense na because of this gospel, yung pupunta sa mga bus na may talaga yung yung ang Diyos ay pag-ibig, tanggapin mo ang ating Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sa pamamagitan lang namin Jesus sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero nandun yung mga sobre, mga sobre, So, nagiging business yung gospel. And, but for me, there is yung mga ganung bagay pagka ginamit natin, siguro lang sila yung nandun talaga yung desire na i-preach ang gospel. Talagang meron bang megaphone, maganda po, pero we have a process, we have a process, sabi doon, simplified and strategical process of disciples. It's more effective kung mag-start sa connecting people. Start with friendship. Magpakilala ka at makilala mo rin siya. Kaya tayo tinawag na walking Bible from our testimony and from our pag-proclaim ng salita ng Diyos ay doon sila maligtas. Outreach, reaching out in all circumstances, sa lahat ng pagkakataon ay gamitin na. Sometimes yung struggle na sinasabi sa atin, I'm still struggling yung sa pag-share ng Word of God, So, yung mo na nandun pa rin yung na mahihiyain, awkwardness, or parang hindi feed dun sa conversation. Because sa yung conversation mo, sometimes kinakailangan mo parang mag-open or make a slot in the conversation to insert the gospel. Meron ganun na, I know kayo pa rin ay nag-struggle in that sometimes we call this awkwardness. But when we start in friendship, yung pinakita natin yung ating sarili, from that ay pwede siyang mag-open sa atin of his need and yung mga problema, and also sharing your testimony, how you know our Lord Jesus Christ, yung blessing ng ating Panginoon. Kaya nung time ko naman, ako naman yung mag-pray, of course may introduction din yung gospel. Pinag-pray kasi yung mga elders, yung mga level ng aming tatay, sa mga tatay ng mga seniors.
apat na lang siya lang natin out of 7 kasama ni tatay ko doon na banana. So yun naman yung time ko para ipag-pray sila and have opportunity also na makapag-introduction muna bago sila mag-pray. Telling them of the goodness of our Lord, yung biyaya ng ating Panginoon, acknowledge yung gathering na yon na yung blessing ng ating Panginoon sa bawat isa, yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And but God is good, yung gano'n. And then nag-pray na yung po. At yun, hindi naman yung sabihin ng magsisi kayo, yung mga gano'n ng prayer ng aking yung pastor. Pero okay din yun, okay din yun. So, ulitin ang ating Panginoon. And yung awkwardness or yung sometimes or mahihain or you look yourself na not needed for the situation or maliit ka sa sarili mo. Kaya nga sabi doon sa Acts 1:8, and I will give you power when you receive the Holy Spirit. So we have the Holy Spirit. God gave us the order, pero hindi niya tayo iniwan. Sabi doon sa bandang huli, I will be with you. Parehas na sa Acts 1:8. Sabi sa Acts 1:8 ay, you will receive power when you receive the Holy Spirit, and you shall be my witnesses even unto the end of the earth. At doon naman sa Matthew 28 ay, I will be with you. Sabi doon, I will be with you even to the very end of the ages. Sa atin ang ating Panginoon. Yung ating Bible study nung nakaraang Tuesday, na God sent His promise when we leave His disciples, He promised that He will go to the Father and ask the Father to give you the Holy Spirit, who will be your Counselor. The Father will give you another Counselor who will be with you forever. So hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon in that mission, in that commission, in that mandate to preach the gospel alone. God sent the power of the Holy Spirit sa atin, so that yung awkwardness na yun, yung ating mga kahinaan ay ma-empower ng Holy Spirit sa atin. Isa yun sa maraming trabaho ang Holy Spirit. The Holy Spirit lead us in truth. The Holy Spirit convicts our sin. Isang comments doon sa Zoom meeting. The Holy Spirit sanctifies, is the agent of sanctification to make us holy. Because the Holy Spirit reminds us the truth. Sabi dito sa John 14 that the Holy Spirit will be with you and remind you everything. He will remind you everything that I have said you, that I have teach you. Yun yung role ng Holy Spirit. And sabi doon sa Acts 1:8, the Holy Spirit will empower us doon sa ating pag-outreach. So, the Holy Spirit is in us, the Holy Spirit is in us and indwell us when we receive Christ our Lord Savior. Same time ay nandun ay namuhay sa atin at manahan sa atin ang banal na Espiritu. So yun yun lang ang mensahe ng ating Panginoon for this morning, and let us continue as instrument of God, as na tayo ay tinawag ng ating Panginoon for that purpose. Let us continue yung ating union sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, with us, which is nag-guide sa atin in holiness, sa tulong ng banal na Espiritu, so that we may able to go
to fulfill God's order, God's commands para sa atin to share His love, and so that we can fulfill yung missions of bringing people, or bringing people to become followers of our Lord Jesus Christ. As God servant, ay talagang we should receive fully in our hearts yung order ng ating Panginoon na tayo ay Kanyang tinawag para sa isang banal na layunin. Tayo ay pinili at tinawag para sa isang banal na layunin na maibahagi yung ating tinanggap, which is yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Yung biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesus ay maibahagi din natin doon sa mga nangangailangan. And so, praise God. And the promise of our Lord, I will be with you until the very end of the ages. I will be with you, and that is through the power of the Holy Spirit that is within us. So, purihin po ang ating Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa araw nito. O Lord, thank you, Panginoon, na hindi mo kami iniwan. O Lord, na nag-iisa sa iyong order sa amin, na aming masunod, Panginoon, ay nandun ang iyong patuloy na patnubay at kapangyarihan, Panginoon, upang kami makapagpatuloy na maihayag ang iyong mga salita, O Lord, para sa mga nangangailangan, to the needy person, O Lord, that upang sila man ay matatanggap din, O Lord, ng iyong biyaya at magdala namin patungo sa iyo, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at kami ay mananati, O Lord, na naka-engage in that mission, O Lord, of sharing your word, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ang iyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang sumabawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.